Sa mga buwan ng hanging amihan, sinusubok ang mga mangingisda. Pero hindi sila nagpapatalo kahit pa pinaglalaruan ng malilikot na alon ng kanilang mga bangka. Ito pala ang lakad natin. At nagkakandakuba sa paghila ng lambat. Ito ang mahirap na gawaing pipiliin nila ng ilang ulit kesa marinig ang kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya. Kailangan matibay ang loob mo. Dito, karamihan ng residente umaasa sa dagat. Pero may takot din sila sa dagat, lalo't minsan nang tinamaan ng daluyong o storm surge ang kanilang lugar. Kung bago ka rito, ikukwento sa'yo ng mga sira-sirang bahay sa tabing dagat, ang araw na kinain ng malalaking alon ang bahagi ng kanilang komunidad. Sa kabila rito, marami sa mga residente ang nananatili. Ang pwesto nila sa bangka nasa magkabilang dulo. Kabisado na nila ang dagat kaya alam na nila kung saan hihinto. Inihulog na ang unang boya bilang pananda kung saan sila nagsimula. Ayos oh. Nilatag ng kaming kulambo. So, isa-isa niyang nilalaglag. Gawa sa nylon ang lubid na kinabitan ng mga kawit. May nakasabit na mga bato para lumubog ito sa dagat. Para naman hindi magbuhol-buhol ang pisi, kailangan umandar ang bangka ng padiretso. Dito, mahalaga ang papel ng dalawang tagasagwan. Palubog na noon ang araw. Ano mang gandang pagmasda ng pabago-bagong kulay ng langit, marahil hindi na ito napansin ng aking mga kasama. Isa lang itong pangkaraniwang araw ng pagbabanat ng buto para sa kanila. Kahit pinagmamasdan ko lang sila, naisip kong nakakapagod ang gawain ng tatlong mangingisda. Ayun ang huling tanda ng pante. Ayun, yung pula. Ito ang pinakahuli sa 5 boya sa linya ng mga pain. Pero nung araw na sumama ako sa kanila, nanganib ang kanilang kita. Alang-alang sa pangarap. Namin sa 3 feet. Sa aral na natutunan nila sa dagat, saan man sila dalhin ang agos ng buhay. Walang makapipigil sa kanilang pag-ahon. Ayan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.